Usong-uso noon ang mga ginantsilyong bagay gaya ng mga blouse, kurtina at iba pang mga gamit pambahay. Pero may comeback daw ang handicraft na ito. Handog ang mga bagay na hip at moderno. Pag sinabi ganchilyo, ang agad na pumapasok sa ating isipan ay ang mga lola natin at ang ginanchilyo nila mga mantel, damit at balabal. Pero kung inaakala niyong boring at malakas itong makamanang, nagkakamali kayo. Dahil ang old school hobby na to bumabalik na sa uso. At ito ang pinatunayan ng tinaguriang ganchilyo guru na si Ate Trey Ajusto. Yung Tagalog term na ganchilyo, nanggaling yun sa Spanish word na ganchillo. Ang ibig sabihin nun, sa salitang English ay crochet. Gumagawa ka ng mga bagay sa pamamagitan ng isang hook or yarn. So hindi mo kailangan ng tela. Mapa-Christmas tree, picture frame, pot holder o lalagyan, kayang gawin ni Ate Trey sa pamamagitan ng paggaganchilyo. Naging advocacy na kasi niya ang pagpapalaganap ng handicraft na ito. Hindi pa namamatay ang kultura ng paggaganchilyo. At nang maganda pa ngayon, maraming mga yarn na pwedeng pagpilian, kung saan-saan mo na siya pwedeng mabili, at mga patterns nakikita mo na rin sa internet. Kaya naman itong si Ate Trey game na ibahagi ang kanyang talento sa mga nais matuto. Ayon nga sa mga eksperto, mabisang pampatalas daw ng isip ang paggaganchilyo lalo na sa larangan ng math at logic dahil nangangailangan ito ng pagkukompute at pagbibilang. Kuha ng yarn, ilulusot sa billboard. Nakakatulong din daw ito sa hand and eye coordination. Bagamat teknikal ang pag-aaral ng ganchilyo, madali naman daw ito matutunan. Hetong at pinakitaan kami na Ate Trey kung paano gawin ang simpleng bulaklak. Paggawa ng petal, 2 stitches lang ang kailangan ni ganchilyo. Ang chain at ang single crochet. Basta't matyaga, kahit ano, magagawa. Kaya pati ang mga bagets nalilibang dito. At isa na nga sa kanila, si Shannon Chua. Ang 16 na taong gulang na ito nakagawa na raw ng higit sa 100 mga stuffed toy mula sa ganchilyo. Nag-start ako mag-crochet nung 8 ako, pero yung tunay na crochet, 10 years old pa. Tapos nung mga 12 to 13 years old, doon ako natuto yung paano i-shape yung mga crochet kung gusto ko gawing stuffed toy. Natutunan doon ni Shannon ang paggaganchilyo sa eskwelahan. Nagustuhan niya to kaya naman inaral niya ang paggawa ng mga stuffed toy gamit ito. Matyaga niyang pinag-aralan ang mga pattern para makabuo ng mga hugis. Pero ang mas nakakabilib, sa kalaunan siya na mismo lumikha ng mga pattern para sa kanyang mga obra. So, marami na akong patterns na na-compile. So, ginawa ko na lang siyang PDF. Tapos, nag-start ako mag-sell so mga mid-April na ata. Yon. So, ngayon, April, May, June, July, August, September. 7 months na. Medyo okay yung kita naman. Dahil sa kanyang likas na creativity, marami na nakapansin sa mga gawa ni Shannon. Kaya ngayon, pinagkakakitaan na rin niya ang kanyang mga pattern. Ang kanya namang mga masterpiece, pinangreregalo niya o kaya personal na ginagawa para sa mga kapamilya at kaibigan. Ito namang si Ate Meli Reyes, ginawang fashionable ang ganchilyo. Tingnan niyo naman ang mga trendy accessories na gawa dito. Sinimulan niya daw to bilang hobby na ngayon, isa ng negosyo. Naisip ko na gamitin yung ganchilyo sa ibang paraan na mga accessories tulad ng hikaw, kwintas, na walang masyadong gumagawa lalo na sa Pilipinas. So, nung ginawa ko yun, maganda yung naging feedback. Binibenta ni Ate Meli ang kanyang accessories sa internet. Depende rin sa design at ginamit na sinulid ang presyo ng mga ito na nagkakahalaga mula 100 hanggang higit 2,000 pesos. Dahil handmade ang mga ito, makakasiguro kang unique o one of a kind na ang mabibili mo accessory. Kaya naman ang ilang mga customer ni Ate Meli galing pa sa ibang mga bansa. Sabi nila wala naman daw talagang bago sa mundo. Lahat ng bagay na meron sa kasalukuyan, produkto lang na makulay na nakaraan. Tulad na lang ng paggaganchilyo na napaglumaan na ng panahon. Pero ngayon, dahil sa mga malilikhaing taong nagpapalaganap nito, nakakasabay na rin ito sa uso.